Ang ating pong tagapagsalita ngayon, siyang nagturo rin sa atin sa Sunday School kanina, si Pastor Mon Mendoza. Siya po ay isang bagong pastor sa isang bagong iglesia na nagsimula lamang noong nakaraang Hunyo sa Rodriguez Reformed Covenant Church. At nandoon din kami para saksihan ang kanilang covenanting at ang pag-ordain sa kanya bilang pastor. Si pastor ay kasama niya ang kanyang misis, si Ruth, 2 anak na babae. Ano nga ang pangalan nila? Tulip. Tapos saka, ganda namang pangalan, Tulip, ano? Talagang reform na reform eh. Tulip, ano? Anyway, at syempre si Michelle. Welcome, Michelle. And also, si Pastor Mon, siya ay naging nakakilala sa Panginoon at naging pastor din sa Saudi Arabia. No? Nung sila ay bumalik dito sa Pilipinas, ay naging member sila sa CRBC, sa Cubao Reformed Baptist Church, nag-aaral sa Grace Ministerial Academy. At siya, while doing that, ay nagsimula na ng gawain doon sa Rodriguez, Montalban. Medyo malayo-layo ng konti yung lugar nila talaga, no? Kaya nagpapasalamat tayo, kaya natin in-invite din si Pastor Mon para makilala natin siya, maka-fellowship natin ang kanyang family at patuloy na magkaroon tayo ng magandang partnership ng kanila pong maliit na gawain pa rito at ng ating church dito sa Sovereign Grace Christian Church. So, salamat tayo sa Panginoon na nakasama. Bago natin siya tawagin, babasahin ko ang magiging batayan ng pangangaral ng kanyang salita ngayon. Nasa Exodus chapter 2. We will be reading verses 11 to 22. Exodus 2:11 to 22, ng mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreyo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa kumiling sa magkabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may 2 lalaking Hebreyo na naglalaban at kanyang sinabi na gumawa ng masama. Bakit mo sinaktan ang iyong kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalitaan ng Paraon ang mga bagay na ito, ninais niyang patayin si Moises. Subalit si Moises ay tumakas mula kay Paraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y pinagtabuyan, ngunit si Moises ay tumindig at sila'y pinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Nang sila'y dumating kay Reuel, na kanilang ama, ay sinabi nito, bakit napakadali ninyong dumating ngayon? Kanilang sinabi, iniligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga kawan. Sinabi niya sa kanyang mga anak, saan siya naroroon? Bakit ninyo iniwan ng lalaking iyon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. Si Moises ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kanyang ibinigay kay Moises si Zipporah na kanyang anak na babae. Verse 22, nanganak siya ng isang lalaki at ang kanyang pinangalanang Gershom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Ito po ang salita ng Panginoon. Tawagin na natin si Pastor Mon Mendoza. So, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. So, nung nakarang mga araw, actually nung October 5, ay nagdeklara ng state of emergency sa Florida, yung kanilang governor, dahil sa
bagyong paparating o yung hurricane na inaasahan nila, yung Hurricane Milton. Nag-issue rin sila ng executive order na linisin, tanggalin yung mga debris na na-create nung previous hurricane na Hurricane Helen. So, ito ay ginawa nila dahil nakita nila na mayroong panganib o mayroong mga magre-resulta ng masama doon sa gawa ng mga dumi o yung naipon na mga kahoy, puno, or mga housing materials from previous disaster. So, maganda at tama naman yung kanilang ginawa. Kumbaga, gusto lang nilang i-prevent yung mga mas mangyayari pang masamang bagay sa inaasahan nilang paparating na sakuna. Ngunit patuloy na gumawa ng malaking pinsala yung Category 5 hurricane. So, Category 5 lang, di ba? Yung Yolanda, 7 yata yung category nun. Pero meron silang 21 fatalities na hindi karaniwan sa Amerika. Masyado nang mataas yun sa kanila. Merong 16 na naulat na saktan. Merong mga nawawala pa, 6 o mahigit pa. At umabot sa 30 bilyong dolyar yung halaga ng mga ari-arian na napinsala. Kung titignan natin, ang tao kaya niyang isipin, gumawa ng mga paraan para iligtas ang kanyang sarili. No? Tinitignan niya na mayroon siyang kakayanan na hindi mapahamak sa pamamagitan ng kanyang sarili at mga kayang gawin. Ito rin ang sinubukang gawin ni Moses doon sa talata na ating binasa sa atin kanina ni Pastor George, kung saan inilagay niya sa kanyang sariling mga kamay yung pagpapasya na iligtas yung mula sa pananakit ng mga Ehipsyo ay yung mga Hebreyo. Ngunit nagkamali siya. Alam natin yun. Wala naman siyang Diyos na tinitignan pa o nakikilala nung mga panahong yun. Well, in fact, ang sabi nga sa kanya, nung 2 Hebreo na nagtatalo, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Para ilagay mo sa iyong kamay yung hustisya na dapat ay para sa Diyos. Yung mga Hebreo na yon, nakikilala nila si Yahweh. No? Ngunit si Moses, nung mga panahong ito, ay layo ang Panginoon o yung pagkakilala niya sa Diyos. Sa pag-aakala niyang maliligtas niya yung mga ginagawang pang-aabuso at pagmamalupit, pinatay niya yung taskmaster na Egyptian. So, dito sa teksto, sa kanina sa tekstong binasa natin, merong mga pangyayari bago nun from verses 1 hanggang 10, no? Kung saan sinubok yung buhay ni Moses mula pa lamang sa kanyang pagkakasilang. Sa kabila ng panganib na kinaharap ng sanggol na si Moses nung siya ay pinanganak dahil sa pagnanais ng paraon na huwag silang talunin, gapiin o kalabanin ng mga Hebreyo, nais niyang papatay yung mga mga sanggol na lalaking ipapanganak, no, sa lahi ng mga Israelita. Ganun din ay yung kanyang pamilya, bagamat mayroon silang nagawa na paraan para hindi patayin si Moses o makita yung batang lalaki na nabubuhay, kanilang naitabi sa loob ng mahaba-habang panahon itong batang ito na si Moses. Ganon din, gumamit
ng mga tao ang Panginoon sa pamamagitan ng tagapagpaanak. Hindi malinaw sa salitang ginamit kung ito ay tagapagpaanak na Hebreo o tagapagpaanak ng mga Hebreo. Nevertheless, ginamit ito ng Panginoon para i-preserve yung buhay ni Moses. At doon sa ating binasa, lumaki na si Moses. Pero prior nun, nung siya ay ibinalik nung siya ay napunta doon sa anak ng paraon, siya ay lumaki ng merong pribilehiyo bilang isang prinsipe ng Ehipsyo, kung saan ay natuto siya sa lahat ng kaalaman ng bansang iyon. Kung titignan natin advance yung sibilisasyon ng Ehipsyo, sila yung mga nangunguna, sila yung merong mga malalawak na mga library, no? Mga kaalaman ng mga pantas sa iba't ibang lugar ay sa kanila nagpupunta. So, kung gaano kaunlad ang teknolohiya, yung medisina, sining, at maging mga filosofiya ng bansang Ehipsyo, ganoon naman yung pagkababa doon sa katayuan at katauhan ng mga Hebreo. So imagine the contrast. No? Alam natin kung ano yung pagkakaiba, langit at lupa. Diyan mahilig ang Pilipino, no? Yung sa mga teleserye na yung babae mayaman, yung lalaki mahirap. So you can imagine the contrast. Kung sa panahon natin ngayon, marahil katumbas ng edukasyon na nakamit ni Moses, yung edukasyon marahil dun sa UP Los Baños o sa UP Diliman, o kaya naman kung sa Amerika, sa Harvard University, kung sa Inglaterra, sa Oxford University. No? So, ganun yung natanggap niyang edukasyon o karunungan sa ilalim ng sambahayan ng paraon. Bukod sa karunungan, siya rin ay may katayuan. Under the household of Pharaoh, no? Royal family, kapangyarihan, kayamanan, lahat yan ay privilegedly given and granted to Moses kahit na siya ay isang Hebreo. Ano pa kaya ang kulang sa kanya? Marahil wala na. Halos lahat ng nais niya ay mayroon siya, nakukuha niya. Ganito nasanay at lumaki si Moses. He is bred like this. Na marahil hindi nadudumihan ang kanyang talampakan o ang kanyang kamay ay mas makinis pa sa mga kamay ng mga babae. Dahil wala siyang ginagawa na mga mabibigat na bagay. Ngunit nararamdaman din niya na mayroong kulang sa kanya. Gaya ng kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Marahil iba ang itsura niya sa mga Ehipsyo. Nauunawaan niya na mayroong mali doon sa nagaganap sa kanilang bayan. Yung pananakit at pang-aabuso ng mga Ehipsyo sa mga Hebreo. Bakit kaya nararamdaman niya na may mali? Dahil marahil siya mismo ay nakakaranas ng ganoon. Dahil alam natin na iba ang kanyang lahi. Pero paano niya malalaman o maintindihan yun? Lumaki siya bilang isang Ehipsyo. Kung babalikan natin yung sa chapter 2, nung ipinanganak si Moses, sino ba ang nag-alaga sa kanya? Nung dinala siya, nung nakuha siya sa Nile River ng anak ng paraon. Di ba sinundan siya nung kanyang kapatid at sinabi nung kanyang kapatid dun sa prinsesa, sa anak ng paraon, gusto mo ikuha kita ng mag-aalaga sa anak mo, sa magiging anak mo, isang Hebreo na pwedeng mag-alaga sa kanya. In English ang sabi,
The one that can nurse him. Ano ba yung pag-nurse? Diba? Suso. So, tumagal siya doon. Marahil pag pinapatulog siya, there is memory of him kahit bata pa siya, o yung subconscious niya, alam niya yung mga salita, yung kanta. Ano ba ang kinakanta ng mga Hebreo? Psalms. Marahil, hindi natin alam nung panahon na yun kung kumpleto yung Psalms o meron na bang Psalms. Pero one thing for sure, he already know the life of a Hebrew. The way they speak, the way they walk, they talk, or whatsoever. On the back of his mind, kahit hindi siya lumaki sa ganun, ngunit meron siyang background. Ngunit dito nga sa ating passage na ginamit, nakita natin kung paano niya ilagay sa kanyang kamay ang mga pangyayari na dapat ay sa Panginoon. Gusto niyang bigyan ng hustisya yung mga pang-aabuso. No? Sa panahon natin ngayon, yung social justice, very relevant. No? Lahat gusto natin ay mayroong demokrasya. Lahat ay mayroong natatanggap na pantay-pantay na hustisya at lahat ay pwedeng magsalita. Dito po sa ating nasaksihan o nabasa, makikita natin sa mga sumusunod na talata yung kamalian ng ginawa ni Moses. No? Yung pagkaantala marahil ng pagpapalaya doon sa dapat ay bigay ng Panginoon, napatagal. Pwede nating sabihin, no? Yung pagdudusa ng mga Hebreo dahil dun sa nangyari na yun, at ganun din yung marangya, maganda, maayos na buhay ni Moses ay napalitan ng paghihirap dahil sa kanyang pagtakas papunta sa Midian. No? So, meron pong nangyari na sa tingin natin ay para bang hindi maganda. At sa iba ay masasabi na ito palang propetang ito ay isang mamamatay tao pa. Bakit? Dahil inisip ni Moses, matalino naman ako, nag-aaral ako, malakas naman ako, on his prime, kaya nga isang strike lang, patay kaagad yung Egyptian, no? Mayaman naman ako, yung nanay ko ay isang prinsesa sa kaharian na pinakamaunlad, pero wala sa kamay ng tao ang kasagutan sa mga kinakaharap natin. Dahil ito ay nasa kamay ng Diyos at wala sa kamay ng mga tao na may bahid ng korupsyon. Ang kasalanan ay patuloy na magwawagi kung ang iisipin ng tao ay kaya niyang solusyonan ang lahat ng bagay. Kaya doon sa ating binasa kanina ay maaari tayong mag-dwell sa isang mensahe na ang tao sa kanyang kalikasan na napinsala ng kasalanan ay palaging lilikha ng kasamaan. Maliban na siya ay pagkalooban ng katuwiran ng Diyos. Man in his nature, a corrupt nature, corrupted by sin, will always create wickedness, not unless the Lord will give him righteousness. Ang katuwiran ay wala
sa atin. In a natural thing, it's not an innate righteousness. It's always been an alien, extrinsic, labas sa atin. We will always produce wickedness, not unless the Lord will give us the righteousness of our Lord Jesus Christ. Akala ng tao, minsan basta tama ang intensyon, kahit mali yung paraan, mayroong kamalian o kaya kalugod-lugod na dadaanan ang inisip ng tao. As long as the end of this means is correct, okay lang. Kahit mali yung paraan na paggawa. Para naman ito sa kabutihan ng marami. Para naman ito sa gawain ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Well, dito sa mga talatang nakita natin ay hindi dapat pala ganun ang gawin ng tao. Lalong-lalo na ang mga mananampalataya. At kung magkakaroon ng mga pagkakamali o sa salita natin, bulilyaso, no? Mga kapos o sablay na pangyayari laban sa ating mga plano o mga balakin, ang ginagawa natin kadalasan ay pagtakas. Sometimes we justify yung mga mali na nagagawa natin. O kaya ay saka pa lamang tayo lalapit sa Diyos when all things turn south. Kung lahat ay naghulog na, fall apart. When everything turns sour, that's the only time we will kneel down to our God. Nung planuhin at gawin ang mga bagay, mataas ang kumpiyansa sa sarili, tiwalang kakayanin. Ganyan ang isip ng tao. Sa pamamagitan ng eksperyensya, nagawa ko na yan dati. I can still do it and manage to do it. Minsan, may kasama ring panalangin. Ngunit, sapat na ba yun? O dapat tayong magtiwala sa kamay ng Diyos na umiiral sa ating mga buhay? Minsan, ang motibasyon kung bakit gumagawa ang tao ay upang gumanda ang kanyang imahe at katayuan. We are all guilty on that. Pero duwag naman sa paglangtad at pagtayo sa katotohanan, lalo na sa katotohanan na may patibay mula sa salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Well, to summarize yung ating mensahe, dalawang makikita natin na ginawa ni Moses. Sa verse 11 hanggang verse 14, makikita natin yung kamay ng makasalanan. Si Yahweh ay wala pa sa picture ng puso ni Moses. Hindi niya pa kilala. Kamay ng kasalanan, the hands of the wicked. And then, from verse 15 hanggang 22, makikita naman natin doon, paa. Kasi tumakbo siya papunta sa Midian. So, paa ng makasalanan. Both are the hands and feet of wicked. Ito yung nakikita natin sa mga pagkakataon na to. However, during all of this event, the hands of the Lord protects and preserve Moses. Doon natin makikita yung kadakilaan ng Diyos. And it will breed, it will generate thanksgiving. Napakabuti talaga ng Diyos sa ginawa niya kay Moses. If not, paano na lang? How could we see the life of Moses from his wickedness to the righteousness because of God's revelation to him? So let's see our first point, kamay ng makasalanan. Ginamit ni Moses ang kanyang sariling kamay upang panandaliang wakasan ang pang-aabuso
pananakit ng mga Ehipsyo sa mga Hebreyo sa pamamagitan ng isang makatuwirang paraan sa tingin niya. Para magwakas yung pagpatay at pag-aabuso, papatayin ko na lang itong siguro marahil sa pwedeng kilala bilang terrorizing taskmaster yung tao na pinatay niya. Matapos gawin ito ni Moses, yung kasamaan ng pagpatay, hindi natin sinasabing tama yung ginawa niya, ay tinago pa niya yung kasalanang ginawa niya. Anong ginawa niya sa verse 12? Inilibing niya o itinago niya yung bangkay ng Ehipsyo sa buhanginan. Alam niyo po, sa ancient Egyptian sanctity of life, isa ito sa mga major laws nila, yung law against murder. Pinapatay din nila yung mga pumapatay, no? But it can reduce to now what we call manslaughter. Yung hindi naman daw sinasadya o hindi intentional. O pwedeng sabihin homicide, parang ganon. Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad doon sa pamilya ng biktima, pero kailangan niyang magbayad, kailangan siyang patawarin, at kailangan siyang ideklara na hindi na guilty doon sa kanyang nagawang kasalanan. Pwedeng mangyari ito kay Moses. Instead na tumakbo siya, pwede siyang humingi na lang ng tawad. Why? He can have all those way to be forgiven. Meron siyang means. Meron siyang mga padrino. Nasa royal court siya. Meron siyang pera para bayaran. So, lahat yun pwede, pero hindi. Instead, pinlano niya ng mabuti, tinago niya pa yung bangkay. Again, hindi pa kilala ni Moses ang Panginoon ng mga panahong ito. And for him, tama lang yung ginawa niya. Wala siyang inaasahan na magbibigay ng hustisya sa mga inaabuso. Perhaps, ang tingin niya sa sarili niya, isang bayani, isang hero. But the point is, gaya ng kasalanan ng taong walang kinikilalang Diyos, gagawin niya ang nais niya. Gagawin niya ang inaakala niyang tama. Iniisip niya, matuwid ang ginagawa niya. Iniisip niya, pwede kong ibigay ang hustisya. But again, all of this happened to the limited and corrupted hands of man. Prematurely pinangunahan ni Moses ang Diyos na maging tagapagligtas para sa mga Hebreyo. Sa chapter 3 pa mangyayari yun. Nasa chapter 2 pa lang itong binabasa natin. It will take more decades before pa mangyari yung pagliligtas. So prematurely, he wants to be Savior of these people, to do the hands of the Lord. May mga taong mangmang sa otoridad ng may likha, akala ay hindi sila harap sa Diyos na humahatol sa kasamaan. Nakikita natin sa historya ng tao kung paano kutyain ang Diyos. And maliwanag ito kahit sa Biblia, sa chapter 3 ng Romans. Maging yung paghamak nila sa tagasunod ni Kristo. Ito ay paulit-ulit nating naririnig at marahil ay nararanasan maging sa panahon natin. Kadalasan walang paghingi ng gabay o kaya ipasasalamat
kung makakagawa man tayo ng mabuti. Ang tingin natin, nagagawa natin to on our own capacity. Lalo na nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. All credit goes to us. But if we fail, marami tayong excuses. Marami tayong justification na ibinibigay. Kasi ganito, kaya nagawa yung ganyang bagay. Lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos. Yan ang dapat nating tandaan. Pareho ang mabuti at ang masamang mga gawa natin ay ating pagsusulitan sa harap ng banal na Diyos. We should not do the things that we should only want to do, but the will of the Lord. At lahat ng bagay ay may proseso. We should not jump from one point to another without the clarity na ito talaga ay nais ng Panginoon. Kanina tinitignan ko yung 2012 pictures nyo, yung week 1, week 2, week 6, week 11, nung pag-create nitong building. So, pinapakita doon yung mga improvements step by step. Una ihukay lang eh. Tapos yung dulo meron ng first service. So, sa construction, ganun din, 'di ba? No? Makikita natin step by step yung procedure. Hindi pwedeng gawin kaagad yung bubong, wala pang haligi, no? O kaya bago gawin tong poste, binuhusan muna yung taas. Hindi pwede. It will fail. No? So dapat gawin yung tamang proseso. Hindi pwedeng magpintura agad, wala pang ang bubong, mga ganon. So, alam na natin yan. Ang tao, naiintindihan niya yan. But sometimes, si foreman tumatalon. Nag-shortcut. Pero nalalaman ni architect o kaya ni engineer. Mali ito, substandard. Dapat ginawa mo na to bago kayo buhos or whatsoever. So, similarly, ganun din sa spiritual na mga bagay. Di tayo ang masusunod kung di ang Diyos. Dapat nating maintindihan na sa kamay ng matalino, na sa kamay ng makapangyarihan, sa kamay ng mabuting Diyos, ng banal na Diyos, dapat tayong magpasakop. Ang gusto niyang pagliligtas sa maling paraan, si Moses, ay malayo sa plano, malayo sa itinakda na gagawin ng Panginoon sa Exodo. Ngunit ito ang nagpapakita na mayroong pagliligtas na magaganap. Yung ginawa ni Moses, yes, shortcut on his own hand. Pero yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, ito lamang ay isang anino ng pagliligtas na gagawin o ginawa pagdating ng Panginoong Yesukristo. Ito lamang ay nagpapakita kung gaano kabuti ang Diyos na sa kanyang revelasyon kina Moses at sa mga Hebreyo sa pagkakalaya nila sa pang-aalipin sa bayan ng Ehipsyo, ito ay maliwanag na ipinapakita sa pagkakapako ni Kristo sa krus, kung saan ang pang-aalipin hindi ng mga Ehipsyo, kung hindi ng kasalanan, ay tatanggalin niya. Kung saan ililigtas niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo na mga makasalanan. Kaya, kung ikaw ay umaasa sa iyong sariling kamay, matakot ka. Dahil walang kasiguraduhan ng gagawin ng iyong kamay.
Ngunit doon sa kamay ng Panginoon na dumipa at pinako sa krus, yan ang kamay na nagsisimula sa kanluran hanggang silangan, na kaya kang abutin, na kaya kang iligtas mula sa kapahamakan ng iyong mga kasalanan. Kaya lumapit ka kay Kristo. Kung hindi mo siya nakikilala, ito yung panahon para kilalanin mo siya. Kaya bilang hamon, gagamitin ko rin yung salitang kamay. Pero English, para 4 letters lang. Hand. Oh? H, hate the idea of doing things on your own will. Instead, guard your motives through the Holy Scriptures. Mamuwi tayo sa mga iniisip natin na makakapagligtas sa atin, lalong-lalo na sa ating espiritu. Sa halip, manahan tayo, lumapit tayo sa salita ng Diyos. Han, yung pangalawa, A, anticipate the depravity of man in everything we are doing. Makasalanan tayo. Kahit ngayon, kaninang umaga, kagabi, meron tayong nagagawang kasalanan. It will be true to us. Therefore, consult with godly people, reliable biblical materials or Christian materials, and even learn from the history how depraved man is. Kahit yung we are celebrating Reformation Month. Pero kahit yung mga reformers na kilala natin, they all have their fair share of sin. Look at Moses, a murderer, but still tinuring na matuwid ng Panginoon. And need reminds ourselves that we need the righteousness of God. Meaning, yung katuwiran na manggagaling sa Panginoon lamang. Dahil ang sabi ng lumang tipan ng ating katuwiran ay isang madumi na basahan. Bloody, rag, filthy, and destroy wicked deeds and ungodly words by prayer. Through prayer, hindi mo masasabi o magagawa na hindi magkasala. But when things comes na nasa isip pa lamang natin, yung kasalanan na magagawa natin, ipanalangin mo na, Panginoon, ilayo mo ako dito sa kasamaang iniisip ko. Baguhin mo, bigyan mo ako ng conviction. Bantayan mo ang gawa ng iyong kamay sa pamamagitan ng pagbabantay sa iyong mga iniisip. Ang batang si Jonathan Edwards, nung siya ay nag-aral, nung siya ay nalayo doon sa kanyang pamilya, ay I believe on the age of 18 years old, no? Nung nag-aral siya in Mastery of Arts, nagkaroon siya ng mga suliranin, no? Pagtatalo sa kanyang puso at isipan. And para maka-move on siya sa ganoong mga isipin, he made resolutions. 70 resolutions. Two of which I will share to you. Sa kanyang 23rd resolution, sabi niya, I resolve frequently to make some deliberate action which most unlikely to be done for God's glory. Deliberate action.
So kailangan, yung mga salita ng mga millennials ngayon, be mindful. Kailangan nating gumawa ng mga gawa na tunay na makapagbibigay ng pitagan sa ating Panginoon. And then yung kanyang 56 resolution, sabi niya, I resolve never to give over, nor in the least to slacken my fight with my corruptions, however unsuccessful I am. Batid niya, makakagawa pa rin siya ng mga kasalanan because of his corrupt nature. But ang sabi niya, hindi ko ibababa ang I will not put down my guard against my own corruption. So kailangan alam natin, kailangan itaas natin yung pagsusuri sa ating sarili. Tama pa ba itong ginagawa ko? Ito pa ba ay kalooban ng Diyos? Mabilis na lang yung second point natin, the feet of the wicked sa verse 15 hanggang 22. Paa ng makasalanan. Ang ganda nung kinanta natin kanina. Ano yung kinanta natin kanina? Ano yun? Bawat hakbang ay tungo sa wangis ni Kristo. But the opposite and the reality, twin reality, is our feet is still tainted by the sin of this world. Dahil sa konsekwensya ng kasalanan na ginawa ni Moses, alam niya na siya ay parurusahan ng paraon. Sa verse 15, ang sabi, the Pharaoh sought to kill him. No? Yung salita na yon, it has a primitive root, to smite with deadly intent. Kanina, sinabi natin yung sanctity ng Egyptian community or morality na kapag pumatay ka, ikaw rin ay papatayin. Kaya nga, ang naging solusyon ni Moses ay tumakas sa halip na kaharapin ang kanyang ginawa. Kung di siya tumakas, di mamamatay siya. Sino nang tatayo? Sino na ang ng tungkod para mahati ang Red Sea? Well, hindi na natin yan kailangang isipin. Kung hindi si Moses, meron pa rin itatayo ang Panginoon. But one thing is for sure, God will preserve Moses. Kahit na aminin niya, akuin niya pa yung kasalanang ginawa niya, God will prevail that his head will be cut off by the blade of the Egyptians. Paano ko nalaman? Kasi hindi naman nangyari, hindi naman siya namatay. He was also preserved doon sa wilderness nung siya ay pumunta, doon sa east ng Egypt, papuntang Midian. Imagine natin, isang taong may marangyang buhay, sagana, ngayon ay walang-wala, kahit tubig wala siya. Kaya nga nung nakita niya yung balon na pagigibad ng tubig para doon sa kawan, siya ay pumunta doon. Ang naisip marahil ni Moses, kailangan ko gawin ito. Kailangan kong pumunta doon sa tubigan na yon, kahit inuman lang ng mga hayop yon. At ano ang nangyari doon sa verse 16 and 17? Meron dumating na mga pastol at itinataboy yung mga anak ni Jethro at tinulungan niya ito. Kaya nga maagang mas nakauwi yung mga babae, yung 7 anak ng priest of Midian. Sa tingin nyo, ginawa ni Moses yon dahil mabuti lang talaga siya, mabait lang siya? Pagkatapos ng mahabang pinagdaanan niya sa disyerto na halos mamatay na siya, wala siyang tubig, wala siyang pagkain. He does that by necessity. No? Kailangan niyang gawin yun. Walang-wala siya. Perhaps he's thinking na yung mga
babaeng yun, they have master, they have family, or they have a father, a wealthy father, kasi meron silang kawan. Oh? Pwede nating makita na postura ng katapangan ang ginawa ni Moses dun sa liligtas niya dun sa mga babaeng yun. Ngunit, ang nakikita ko dito ay yung desperasyon niya. And it pays off. Pinakain siya, pinatira siya, at naging asawa niya pa yung anak ni Jethro. The point is, ang tao ay palaging naghahanap ng alternatibo o solusyon sa mga kinakaharap niyang mga bagay, mga resulta ng kanyang ginawa. But the balanced thought of this, hindi naman masama yung ganun ang gawin natin. Humanap tayo ng alternatives. Ngunit kung alam natin na may pagkakasala tayo, ay dapat nating akuin, harapin yung responsibilidad. Be Christian enough to admit the wrong things that you have done. Dahil ang sabi sa atin ng Biblia sa 1 John, chapter 1, verse 9, kailangan nating ilahad ang ating mga kasalanan. At hingi ito ng tawad sa Panginoon dahil siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin. If we cannot accept the wrong things that we have done, how can we raise it to God and ask for forgiveness? Kanina po, nung nagmamaneho kami papunta dito, hindi pa masikip yung daan. Pinagahan namin kasi natatakot ako baka malate eh. Pero pagdating namin sa expressway, parang mas mabagal pa yung pagdadrive ko kaysa doon sa EDSA. Kasi alam ko pag lumagpas ako, ang layo ng iikutan ko, baka lalo akong malate. So, kailangan pagdating dyan sa doon sa may Petron, mabagal na yung takbo mo. Para kasi kasunod na yung exit. Sabi ko baka ma-miss ko to. At pumunta na rin ako sa gawing kanan, bagong gawa yung kalsada, hindi aspalto, semento, so malubak. Pero okay lang. That's how it is. In order for you not to miss your exit. Then I see it na ganun din sa paglalakad para sa Panginoon. We should not rush things and always consult God. No? Kay Moses sa kanyang pagtaka sa Egypto, papuntang Midian, maaari naman niyang harapin ang kanyang kasalanan since prinsipe naman siya. But he still does what he thinks the best. He ran off. Kung kanina, yung challenge natin, may acronym na hand. Ang challenge natin dito sa second point, fit. 4 pa rin. Face the consequence of your wrongdoings. Trust God that He will preserve you. Trust God that He will chastise you but will not abandon you. Lahat tayo ay nagkakasala pa rin at di tayo makakaiwas sa pagharap sa mga kamaliang nagawa natin. We need to ask God's mercy but as well forgiveness doon sa mga nagawan natin ng kasalanan o kamalian. First E, entrust our life to God, knowing that He will light our path and guide our ways, as the scripture says. Kung di, maliligaw lang tayo. If we rush things up, if we put it in our own style. And the second E, encourage others to surrender their life to the Lord by sharing not only our testimony, but the power of God, the gospel that change us and bring us back to the feet of Jesus. Share the good news that you have received. Ibahagi natin to sa iba.
Let us not contain our joy. Alam niyo, pag tuwang-tuwa tayo, hindi natin makontain, di ba? Binabanggit natin kahit di naman tayo tinatanong. Why the gospel? We should do the same. Kung masaya ka na naligtas ka, dapat ibahagi mo rin yung kasiyahan na yun. And T, trust the truth that the shepherd came for the lost sheep, to heal the sick. And the same shepherd who dies at the cross for his flock, pinangako nung kaparehong pastol na yon, na siya ay babalik para sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Trust the true and good shepherd, ang mabuting pastol. Kulang na tayo sa oras, pero tatapusin ko na. Perhaps some of you know the Anabaptists. They say forerunner pa rin sila ng mga particular Baptist na gaya natin. But the word itself, Anabaptist, means nagre-rebaptize sila. Hindi nila nakikita na tama yung means, mode, and whatsoever implication ng baptismal na tinanggap nila. But aside from that, they are radicals. They have a lot of branches and sects. Hindi sila organized, but they want not to be ruled by the government. They want to be separate from the state. No? And that is their downfall. Sabi ni William Estep sa kanyang isinulat na The Anabaptist Story, sabi niya, thousands of Anabaptists fell victim to one of the most widely spread persecution in Christian history. We should give credit to them na hindi nila ni-renounce yung kanilang pananampalataya. So they are one of the most persecuted Christian. And one of their persecutor, the Count of Altsy, on one occasion he was asked, and it is written, tinanong siya, no? Sabi niya, ano ang tingin mo sa mga Anabaptist? At ang sabi niya, what shall I do? The more I execute, the more they increase. So you see, kahit na mayroong hardship, sufferings, kahit na mayroong mga hindi ka nais-nais na bagay sa tingin natin, if that what the Lord meant to happen, it will happen for your sake, for His sake. So, hindi natin sinasabi na gayahin natin ang mga Anabaptist at magpakamatay tayo. But what we are saying is, we should be true to what we believe, to what the Scripture is telling us, to what the Lord is revealing to us. Maging handa tayo na panindigan ang ating pananampalataya kahit pa yung mga kasalanan na nagawa natin. Let us stand true to our Lord. Apostle Peter wrote good things in on the First Peter. Sabi niya, kung ikaw ay pinaparusahan dahil sa mga masamang ginagawa mo, ay tama lang yan sa'yo. So, let's own it. Pero ang sabi niya, kung ikaw ay pinaparusahan at pinipersecute dahil sa pagsunod mo kay Kristo, then it is better. It is better. So, let us stand for the truth, for the good, for what we believe. And we believe that the Lord Jesus Christ
imputed righteousness to us in order for us to do good works. At then, ang tao sa kanyang kalikasan na napinsala ng kasamaan ay gagawa at gagawa lang ng kasalanan. Malibang ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo ay ipagkaloob sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na tunay, na mabiyaya, maawain, mahabagin. Salamat o Diyos sa pag-iingat mo sa amin sa preserbasyon ng aming mga buhay at lalong-lalo na sa aming mga kaluluwa na tunay na nangangailangan ng kaligtasan. Maliban sa iyong katuwiran, kami mga walang karapatan. Maliban sa iyong katuwiran, O Panginoong Hesukristo, kami ay mabubulok sa kailaliman ng impyerno. Ngunit salamat, O Diyos, dahil sa iyong anak na iyong ipinagkaloob, na iyong ibinigay, na magdusa para sa aming mga kasalanan, na sa krus na kami ang dapat na siyang napako, ngunit ang dugo ng aming Panginoon ang siyang tumigis at naglinis para sa aming mga kasalanan. Huwag mong hayaan, O Diyos, ng aming mga kamay ay maging mabilis sa paggawa ng kasamaan. Ang aming paa ay tumakbo sa landas na puro kawasakan. Hayaan mo, O Diyos, na makita namin ang iyong pagkilos, ang iyong kamay na tunay na banal at mabuti. At nawa ang landas ng mga paa ng aming Panginoong Hesukristo ay aming landasin, na kami ay lumakad papalapit sa Kanya, na kami ay umasa na mas maging kawangis pa niya sa pamamagitan ng iyong kabanalan. Loobin mo, O Diyos, na ang aming pagsamba sa iyo ay maging katanggap-tanggap sa araw na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.